Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po siyempre sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Siyempre bago po tayo umpisa ng ating kukumentuhan, nagpapasalamat po muna si Kamanong sa nakakagusto po ng ating napakaliit na channel sa YouTube at sa TikTok, ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Thank you po. Ito po, meron naman pong bagong nilalatag sa bansa, sa ating bansa, ang Pangulo na bago raw matapos ang kanyang termino sa 2028, may plano po ang kanyang administrasyon na magtayo ng 20 pa o higit pa na mga bagong dam sa ating bansa. Dahil daw po siyempre sa nangyayari po sa ating bansa taon-taon ang sinasabi ng ating Pangulo na El Nino. Kaya ito raw po ang kasagutan na sa kanyang termino ngayon hanggang matapos ay dalawampung dam na bago ang kanyang plano. Napakarami pong plano ng ating Pangulo, di ba? Katulad po nung kanyang pabahay na 1,000,000 taon-taon na pabahay na kanyang pangako. Mukhang hindi na yata nangyayari po. 2 taon na po ang nakalipas doon sa kanyang pabahay na 1,000,000 kada taon. 2,000,000 na po yun, pero nasa na po yun? Sabagay, ito po isa na naman pangako. Di ba mga tambay? At yung pangako po at pangarap na 20 pesos, isama na rin po natin yun mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang bagong pangarap at plano ng Pangulo sa ating bansa, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon at problema sa supply ng tubig, target ng Marcos government na makapagtayo ng nasa 20 dam sa bansa bago matapos ang taong 2028. Mula sa Malacanang may report si Nel Maribuhok, live. Nel, saan-saang lugar ipatatayo itong mga bagong dam at nasa magkano naman ang gagastusin ng gobyerno para dito? Yes, Ella, may mga inaasahan na matatapos na konstruksyon ng malalaking dam pagsapit ng 2028. Kabilang na dito ang 8.6 billion pesos na Tumawini River Multipurpose Project sa Isabela, ang 19 billion pesos Panay River Basin Integrated Development Project sa Iloilo, ang 22.7 billion pesos na Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project 2 at Ilocos Sur Trans Basin Project. Ayon kay National Irrigation Administrator Eduardo Guillen, base na rin sa naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ang pagtatayo ng malalaking dam sa bansa. Of course, number one, flood control siya. Pangalawa ay irrigation. Meron po siyang hydropower din. Merong aquaculture, merong bulk water, and yung mabuong lake doon, pwede rin floating solar, pwede rin tourism. Inaasahan nga makatutugon rin ang mga dam na ito upang makamit ang hinihinging demand sa tubig at kuryente. Sa gitna na rin ito ng taon-taong nararanasan ng bansa na El Nino phenomenon o matinding tagtuyot. Ayon sa NIA Chief, target ng administrasyon na makapagtayo ng 20 medium at 3 hanggang 5 malalaking dams bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Ayan po mga tambay, may bago na naman pong plano ang Pangulong Marcos, mga katambay. Kaya po, tingnan po natin, sa dami po ng plano at pangarap ng ating Pangulo, lipat lang po tayo mga katambay, nasisilaw si Kamanong. Ayan po, lumipat po si Kamanong. Ayan, salamat po. Medyo nasisinagan po ang gandang lalaki ni Kamanong. Sabi lang ni Kamanong. Pero sabi ng nanay ni Kamanong yun. Na magandang lalaki daw si Kamanong. Sabi ng nanay niya. Ito po mga katambay, ang napakarami pong plano ng administrasyon natin ngayon na hindi pa po natin nararanasan yung mga plano po. Diba? Sa kayong mga pangarap. Yung pangarap nga lang po na bigas, hindi natupad. Di ba? Kahit sabihin mo hindi na nangyari yung 20 pesos, kahit man lang sana kalahati ng, ng 60 pesos, maging 30 man lang sana, okay na si Kamanong. Yun lang matupad. Pero hindi pa rin natutupad, di ba?
Saka yung sinasabi ni Kamanong na pabahay na 1,000,000 na housing project taon-taon, wala na rin po. Kakaunti lang din po. Last time, di ba? Ang pinasinayan ng Pangulo, wala namang 1,000,000 po yun, di ba? Yung housing project, di ba? At ang mabigat pa mga katambay, lahat po ng project nitong 2024, according po sa kanyang kapatid na Senadora Amy Marcos, walang budget po ang build, better, more ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Tapos kayo po, napakarami pong plano pa na gagastusan ang administrasyong Marcos. Kasama po ang 20 dam. Marami na pong dam na naumpisahan po sa administrasyon ni Pangulong Duterte. At ito po ay lalagyan ng budget katulad po ng mga nabanggit, di umano. Yun po sa tingin ni Kamanong, sa panahon pa po ni Pangulong Duterte yun, na kailangan po talagang ponduhan at nang matapos. At yung sinasabi pa, 20 na plano pa na administrasyon natin ngayon, sana po ay nawa ay matuloy at matapos. Di ba? Dahil nakita po natin ang mga plano ng ating administrasyon, di ba? Na wala ng Pilipinong magugutom at maging world class ang ating bansa. Kaya nga po ginagawa po ng Pangulo natin na mag-travel sa mga bansa na mayayaman para ang ating bansa dumugi ng isang damukal na mamumuhunan sa ating bansa, isang damukal na trabaho ang bibigay sa mga Pilipino at isang damukal na mga sinasabing magtutulong sa ating ekonomiya. Di ba mga tambay? Isang damukal yan. At ang isa pa, ang tanong lang na malaki ni Kamano, question mark, sa daming plano ng ating Pangulo para maging world class ang ating bansa, pero may nakaamba pa na kung sana wag naman sanang ang ating administrasyon ay sumunod sa mga nasa likuran niya na nakaamba at ang ating mga kasundaluhan ay pinaghahanda at pinagte-training na po at isang damukal na po na sundalo ng mga Amerikano ang nasa ating bansa na tinetrain na po ang ating mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan at kumukuha na rin po ng mga reserving o reserve na sa mga ordinaryong mamamayan katulad po sa tinatawag na nandun po sa dulo ng Pilipinas na malapit sa Taiwan, ang Batanes. Meron na pong nakuha po rin mga ordinaryong tao na naka-reserve na po sa ating sandatahang lakas, mga katambay. Pero sa kabila nun, pangarap pa rin ng Pangulo na ang ating bansa ay maging world class. Paano magiging world class ang ating bansa kung meron po tayong isang plano sa kabilang side na gusto natin makipagyera na wag naman sanang mangyari. Pero gusto mo rin maging world class ang bansa. Wala po nagiging world class na bansa kung ang iyong bansa ay parang pinaghahanda mo sa gyera. Di ba? At sino rin ang mga siraulo, di umano, na mamumuhunan sa ating bansa na dito sa kabilang side mo ay may plano ka rin makipagyera sa China. Aba, hindi sasayangin ng mga negosyante ang kanilang pera para dali sa Pilipinas kung masusunog lang ng kanyon at ng missile ang kanilang pera. Di ba mga tambay? Kaya si Kamanong po, siyempre, sa dami po ng pinangako ng ating Pangulo sa ating bansa na sinasabing puro salita, wala namang gawa at wala ring natatapos. Mga katambay, puro ang nangyayari sa atin, puro pangarap na lang. Di ba? Pangarap na magkaroon ng maraming trabaho at pangarap na bumaba ang bigas. Ganun po ang nangyayari sa atin ngayon mga katambay. 2 taon na tayo nangangarap. Di ba? Na bumaba man lang sana ang bilihin, lalo ang bigas. Tanging pangarap ang nangyayari. Pero binubusog naman po tayo ng administrasyon natin ngayon. Di ba? Panay po ang bigay ng ayuda sa ating mga kababayang mahirap. Pero po ang mga taxpayer never nakatanggap ng ayuda. Katulad ni Kamanong. Walang ayuda si Kamanong. Kung hindi, mag-tax ka lang na mag-tax, Kamanong. Ang ayuda para doon sa mga hindi nagtatax. Masyadong, bias ang ating gobyerno sa panahon ngayon. Ang ating mga tax ay napupunta lang po sa ating mga kababayang mahirap. Kaya po minsan si Kamanong ay nagtatampo na.
Mas masarap pa ang buhay ng mga sobrang hirap dahil nakakatanggap ng tulong sa ating bansa, sa ating gobyerno. Pero yung nagbibigay ng tax, nada. Nada po. Di ba? Ang tangi lang po natin gagawin sa ating buhay ay magbayad ng tax sa gobyerno at sila na po ang bahala sa ating tax. Di ba? Ay, nako po. Medyo natuwa lang po si Kamanong, mga katambay. Siyempre, ano pa gagawin natin sa hirap ng buhay? Kailangan po ba tayo sumabay pa at malungkot? At least, ang tawa naman po ay hindi nagpapamahal ng bilihin, mga katambay. At siyempre po, ang mga kababayan natin, tiis-tiis lang po siyempre, talagang ganun po. Hintayin po natin ang mga pangako ng ating Pangulo, matupad man lang sana bago po matapos ang kanyang termino. Yung mga katambay. Yan lang po ang maiksi at siyempre po, mababaw na komento ni Kamano at kung may malalim naman po kayo komento, i-komento rin nyo po mga katambay at yan po ay libre at hindi bawal sa ating bansa. Di ba mga katambay? Muli po, si Katambay Manong, nag-iwan pong mahalin natin ang ating bansa, hindi po sa gera, sa pakikipag-usap, di ba? Konting tiis lang po mga katambay at makakabango pa tayong muli. Paalam, ingatan nawa, bye-bye.